Kung tutuusin, patong-patong na po ang mga batas na nagsasabing pwede dapat silipin ng taong bayan ang mga sali ng mga opisyal ng gobyerno. Ano pa naman pakialam natin sa mga sali na yan? Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kasi ang listahan po ng mga pag-aari at kinauutangan ng isang kawani ng pamahalaan. Ito pong nakikita po ninyo, yan pong standard form na fina-file sa ombudsman ng mga national officials. Anong kasama dyan sa sali na yan? Nakalista sa unang pahina ang mga real properties. Ito po yung mga lupa't bahay. Dapat nakalista dyan ang mga halaga ng improvements, acquisition cost, assessed value at yung current fair market value. Sa personal properties, mga ibang ari-arian gaya po ng cash or pera sa bangko, mga kotse o barko at eroplano, mga shares of stock, alahas at mga appliances. Kasama po ang year acquired at ang acquisition cost. Sa pangalawang pahina, nakalista po ang mga liabilities o utang at ang mga business interest, financial connections at mga kamag-anak sa gobyerno. Bakit mahalaga ang salin? Kung maayos kasi ang pagkakagawa, makikita mo kung pinagkakitaan ba ng isang opisyal ang kanyang posisyon. Una kasing fina-file po ito pag bagong upo ang isang opisyal. At mula po noon, kailangan siya mag-file taon-taon hanggang April 30 every year. Kaya't kung lumolobo ang kanyang ari-arian ng hindi tugma sa kanyang sweldo, aba, meron pong milagro nangyayari. Pero kailangan ngang maayos ang pagkaka-file po ng SALN. At dapat din, maaring ma-check kung tama ang SALN. Diyan po sumabit si dating Pangulong Estrada sa imbestigasyon ng PCIJ. Marami siyang ari-arian na hindi nakalista sa kanyang SALN. Taong 1960 pa po requirement yung asset declaration sa anti-graft law. Sa Section 7, lahat ng kawani ng gobyerno dapat po mag-file ng detalyadong Statement of Assets and Liabilities taon-taon. Sa 1987 Constitution, muling ginit itong requirement na ito. Section 17, lahat ng public officers and employees kailangan pong mag-submit. At ayon sa Constitution, the declaration shall be disclosed to the public in a manner provided by law. Malinaw po yan. Ano naman yung manner provided by law? Nilagay po yan sa RA 6713, ang Code of Conduct for Public Officials. Sa Section 8C ng batas na yan, sobra pong linaw. Ang SALN pwedeng makita ng publiko basta sa reasonableng oras. Pwede siyang i-xerox po ng publiko 10 araw matapos siyang i-file ng mga opisyal. Maring maningil ang gobyerno ng reasonableng bayad para po sa pagpapaserox at pagpapakoryo. At ito pong mga SALN available dapat ng 10 taon mula sa pagkaka-file. Sobra nga pong linaw ng batas na yan. At sa susunod na seksyon, nandun po yung mga pagbabawal. Bawal gamitin ng SALN for purposes contrary to morals or public policy. Ito po ang medyo inabuso ng mga opisyal na ayaw isa publiko ang mga SALN. Bawal daw kasing isiwalat ang SALN kung contrary to public policy. Kaya't ang sinabi na lamang ng ilang opisyal, ang bagong public policy maghigpit sa SALN. So parang magic, taob ang intensyon ng konstitusyon at ng mga batas. Yan po ang dahilan kung bakit dati pa ang hirap kumuha ng mga SALN mula sa ibang ahensya. Halimbawa, sa matagal na panahon, ayaw maglabas ng Korte Suprema ng mga SALN ng mga hurado. Noong nakaraang dekada, naglabas ng kautusan ng Korte Suprema. Ang kanilang SALN pwede lamang daw i-release pag may approval ng mga Supreme Court Justices en banc. Ganon din po sa Kongreso. Sa halip, naglabas lamang ang Kongreso ng mga summaries ng mga pinakamayamang kongresista. Pero ang talagang opisyal na paghihigpit sa SALN nangyari sa ilalim ni dating Ombudsman Samuel Martires na galing naman sa Korte Suprema. September 2020, naglabas ng memo si Ombudsman Martires na nagpapataw ng mga bagong patakaran para sa SALN releases. Pwede lamang i-release ang SALN kung ang nag-request ay ang mismong nag-file nito. Pero kung ikaw nga ang nag-file, bakit ka naman magre-request ng sarili mong SALN? Pangalawa, kung may utos ang isang korte. At pangatlo, kung may imbestigasyon ang mismong ombudsman. Kung gusto mo ng SALN ng isang opisyal, magpaalam ka muna sa opisyal na yon. Doon po nauwi ang issue ng SALN. Kung may gusto kang isiwalat, kailangan ka muna magpaalam sa opisyal na gagawan mo ng expose. Ang argumento kasi ni Martires ginagamit lamang mga SALN para siraan ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi pa po nagtapos doon. September 2021, may panukala pa si Ombudsman Martires. Kung magkomentaryo sa SALN ng isang opisyal ng gobyerno, ipakulong yung mga nagkomento ng hindi bababa ng 5 taon.
Pwede lamang daw ang publication ayon sa batas. Bawal daw ang komentaryo. Kailangan daw repasuhin ang Code of Conduct for Public Officials para katuparan nito. At awa ng Diyos, wala pong kumagat sa panukala ni Martirez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.